Magandang umaga po. Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal namin, Ama, na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawa namin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habagat biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia, ikalawang Timoteo, chapter 4. Ikalang Timoteo chapter 4, 7. 7 and 8. Ikalang Timoteo chapter 4, 7 and 8. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Okay po. Verse 7, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Last Sunday, we learned about the good fight. Nakarang linggo po pinag-aralan natin yung tungkol sa mabuting pakikipaglaban. We learned, right? May tatlong uri ng spiritual na laban pagkatapos ating kaligtasan. Ano po? Una, pakikipaglaban sa sariling laman. Right? Let's we learn, right? Even though we got the salvation, we still have a simple nature. Nakaraan pinag-aralan natin na kahit naligtas na tayo, meron pa rin tayong likas na pagkakasala. That's why we have to overcome our flesh desire. Kaya dapat nating daigin yung pagnanasa ng laman. It's a first fighting. Ito po yung unang pakikipaglaban. Maybe today you are here because you overcome your flesh desire. Marahil ngayong araw nandito kayo dahil nadaig nyo yung pagnanasa ng laman. Maybe some brethren couldn't come today because they couldn't overcome their flesh desire. At may mga kapatid na wala sa araw na ito dahil hindi nila nadaig yung pagnanasa ng laman. Una, pakikipaglaban sa sariling laman. Pangalawa, ano po? Pakikipaglaban sa magkamundong. Pangatlo, pakikipaglaban kay Satanas. So today, we continue learn pakikipaglaban sa magkamundong at pakikipaglaban kay Satanas. So, pag-isipan natin, una, pakikipaglaban sa magkamundong. Ano ang pakikipaglaban sa magkamundong? Ano po? Pakikipaglaban sa mga kaugalian ng salibutan. Kaugalian ng salibutan. We need to overcome ang mga kaugalian ng salibutan. Sa Biblia,
kinailangan ng Israel na lumaban sa mga kaugalian ng Kanaan matapos nilang lumabas sa Egypto. Okay po. Buksan mo ang Biblia, Leviticus chapter 18. Leviticus chapter 18. Verse 1. Leviticus chapter 18, verse 1 hanggang 4. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, magsalita ka ng ganito sa mga anak ni Israel, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag ninyong gagawin ang gaya ng ginagawa sa lupain ng Ehipto na inyong tinirahan, at huwag din ninyong gagawin ang gaya ng ginagawa nila sa lupain ng Kanaan, na pinagdadalhan ko sa inyo. Huwag kayong lalakad ng ayon sa mga alituntunin nila. Gagawin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ninyo ang aking mga batas at lakaran ninyo ang mga iyon. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Verse 3, huwag ninyong gagawin ng kaya ng ginagawa sa lupain ng Egypto na inyong tinirahan. Right? Ginagawa sa lupain ng Egypto. Ginagawa, it translate, Korean translate, the custom or tradition in Egypt. Sa pagsasalin sa Korea, sinabi po dito na yung mga tradisyon sa Ehipto. At huwag din ninyong gagawin ng kaya ng ginagawa nila sa lupain ng Kanaan. Ang kaya ng ginagawa nila sa lupain ng Kanaan. It's also tradition in Canaan. Ito rin po yung tradisyon sa Kanaan. That's why after Israelites escape from Egypt, they have to overcome the tradition in Canaan. Kaya pagkatapos na makatawid ng mga Israelita mula sa Ehipto, kailangan nilang madaig yung mga tradisyon doon sa Kanaan. Actually, tayo rin ay namuhay ayon sa kaugalian ng salibutan bago tayo naligtas. Tama po ba? Efeso chapter 2, verse 2, Efeso chapter 2, verse 2. Efeso chapter 2, verse 2. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Dati, kailan? Bago tayo naligtas. Dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Ayon sa lakad ng sanlibutan ito. It's also same. Korean translate or the English translate. It's the tradition of this world. Sa salin ng Korean at English, ito po ay kaugalian, tradisyon ng mundong ito. Right? Before we get to salvation, we have live according to the tradition of this world. Bago po tayo maligtas, tayo ay namumuhay ayon sa tradisyon ng mundo. Pagkatapos sa maligtas, hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa mga kaugalian ng salibutan. Okay po? Ano ang mga kaugalian ng salibutan sa ating panahon? Maraming bagay sa salibutan na naglalayo sa ating mga puso mula sa Panginoon. Tama ba? Especially our time, it's very familiar. We are very familiar. Mass culture. Lalong higit sa panahon natin, pamilyar tayo sa mass culture. Mass culture, right? So we are familiar watching TV, Pamilyar tayo sa panonood ng telebisyon, watching movie, sa panonood ng mga palabas.
As I know, many Filipino loves K-drama. At alam ko, karamihan sa mga Pilipino, gusto nila yung K-drama. Gusto? K-drama? But yeah, in the drama or the movie, yeah, many the contents make us far from the Lord. Make our heart far from the Lord. Pero yung nilalaman ng mga K-drama, ng mga palabas, kadalasan yung mga nilalaman nito ay inilalayo yung puso natin mula sa Diyos. Especially our time, by the great works of Satan, many contents, there is the message of Satan. Lalong higit sa panahon natin, sa mga palabas, meron doong mga nilalaman na patungkol sa mensahe ni Satanas. Yeah. So, yeah, not only TV and movie, yeah, but also we are familiar, right? Many kind of sports and game. Hindi lamang sa mga TV at mga palabas, familiar din tayo sa mga sports. It also make our heart far from the Lord, right? Ginagawa din ito na yung puso natin ay malayo mula sa Diyos. And our time, how about music? At sa panahon natin, paano naman yung mga awit? And also, as I know, many people love K-pop. Gaya din ang nalalaman ko, karamihan sa mga Pilipino, gusto nila yung mga K-pop. Many the lyric about the K-pop, yeah, also against God. Karamihan sa mga lyrics ng K-pop ay laban sa Diyos. Even the many lyrics of K-pop worships Lucifer, Satan. At madalas, yung mga lyrics din ng K-pop ay yung pagsamba kay Lucifer. Yeah. Mass culture, mass media, right? And our time, many people are using smartphone, internet. At sa panahon natin, maraming tao yung gumagamit ng mga smartphone at internet. Yeah, that's why very familiar, right? Facebook, YouTube. Kaya familiar sa Facebook at YouTube. They are watching many kind of right the video. Nakakapanood sila ng maraming uri ng mga video. But most of the contents, right, also make our heart far from the Lord. Pero karamihan sa mga nilalaman nito, ginagawa yung ating puso na malayo sa Diyos. Yeah. So, yeah, we need to overcome the culture of this world. Kaya dapat nating madaig yung kultura ng sanlibutan. Yeah. And also our culture, it's normal, right? Just a young man and woman, they have a boyfriend, girlfriend. At natural sa panahon natin ngayon, sa kultura natin yung mga kabataang babae at lalaki, normal sa kanila yung pagkakaroon ng boyfriend at girlfriend. But even though it's normal outside, it's not right inside the church. Pero kahit na ito ay normal sa labas, ito ay hindi nararapat sa loob ng church. We don't come to church, right, to make a girlfriend or boyfriend. Hindi tayo dumadalo sa church para magkaroon ng boyfriend at girlfriend. We come to church to learn the word of God. Dumadalo tayo ng church para matuto ng salita ng We Diyos. come to church to have a holy fellowship with the brothers and sisters. Pupunta tayo ng church para magkaroon ng banal na fellowship sa mga brothers at sisters. That's why our church, right? We can have a premarital fellowship, man and woman, brothers and sisters, under the condition of the marriage. Kaya sa church natin, pinapahintulutan yung premarital fellowship sa pagitan ng brothers at sisters na nasa ilalim ng pamamahala. So when you reach the age, you can get married. Under the condition of marriage, you can have a fellowship. At kapag humantong na kayo sa tamang edad para sa pag-aasawa, hanggang dumating sa panahon na yun, kailangan yung dumaan sa pamamahala. Yeah. We shouldn't follow the culture of this world.
Dapat na hindi natin sundan yung kultura ng mundong ito. In our time, the culture of this world, it's very generous to the also homosexuality. At yung kultura sa panahon natin ngayon, ito ay nakakabuti para sa mga homosexual. But according to the Bible, it said it's an abominable sin. Pero ayon sa Biblia, sa harapan ng Diyos, ito ay karumal-dumal na kasalanan. That's why we shouldn't allow this sin in church, especially in church. Kaya dapat na hindi natin pahintulutan yung ganitong uri ng kasalanan sa loob ng church. Ang pamumuhay ayon sa mga kaugalian ng salibutan ay nangangahulugan talunan sa laban sa mundo. At ang pamumuhay ayon sa mga kaugalian ng salibutan ay parang makikipagkaibigan sa mundo. Ito ay rin kagaya ng mga ngalo niya. James chapter 4, buksan mo ang Biblia, James chapter 4. Santiago chapter 4. James chapter 4, verse 4. James chapter 4, verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mga ngalunya, hindi ba ninyo nalalaman ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Sino ang mga ngalo niya? Sino? Hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Right? So we shouldn't compromise with this world. Kaya dapat na hindi tayo makipagkaibigan sa mundong ito. At ang pag-ibig sa mga bagay ng sanlibutan ng higit pa sa Panginoon ay nangangahulugan talunan sa laban sa mundo. Sinabi ng Biblia, unang Juan chapter 2, verse 15 and 16. Unang Juan chapter 2, 15 and 16. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Right? May ang tatlong katanggihan ng mga bagay sa sanlibutan. Tatlong bagay, right? Ano po? Verse 16. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pangnanasa ng naman, ang pangnanasa ng mga mata, at ang pangmamata sa buhay. Tatlong bagay, right? Tatlong katanggihan ng mga bagay sa sanlibutan. Ito ay katulad ng tukso ng diabolo na nagpabagsak kay Eva sa halamanan ng Eden, right? Genesis chapter 3. Genesis po, chapter 3. Genesis chapter 3, verse 6. Genesis chapter 3, 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito.
At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. 예, 바바의 신혼부, 에바, asawa ni Adan, right? Kaya makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin. Mabuting kainin. At nakakalugod sa paningin na tapan na sign upang maging matalino. Pareho, right? The Juan chapter 2:16, right? Tatlong bagay sa salibutan, right? Pareho. At ito rin ay katulad ng tukso ng diablo kay Jesus, right? Kay Jesus. Pag-isipan natin. Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. Chapter 4, verse 3. Verse 3. Una, verse 1. Verse 1 and verse 2. Verse 1 and verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Siya ay 40 araw at 40 gabing nag-aayuno. Pagkatapos ay nagutom siya. Yeah, right. Jesus was tempted by Satan in the wilderness. Si Jesus ay tinukso ng dyablo doon sa ilang. Yeah. Here we need to look at carefully. How does Satan tempt Jesus? Dito tingnan nating mabuti kung paanong tinukso ng dyablo si Jesus. Yeah, he uses same tatlong bagay sa salibutan. Ginamit niya yung parehong tatlong bagay mula sa sanlibutan. Because right, Satan in the Garden of Eden, Satan tempted Jesus. Same Satan, right? Same Satan. Dahil yung si Satanas na tumukso doon sa halamanan ng Eden, si Satanas na tumukso kay Jesus ay iisang Satanas. He knows it's the most effective way to stumble Christian. Alam niya na ito yung pinaka-epektibong paraan para tisurin ng mga Kristiyano. Yeah, so pag-isipan natin tatlong bagay sa salibutan. Una, ang masasamang pangnanasa ng laman sa Eva, ito ay mabuting kainin. Mabuting kainin. Masarap. Mabuting kainin. Sa kay Jesus, Matthew chapter 4:3, basahin po natin ng sabay-sabay. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Sinabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Maging tinapay. Right? Jesus, right? Gutom. Gutom na gutom. Because he had a fast 40 days. Si Jesus ay gutom na gutom dahil 40 araw na siyang nag-aayuno. If you are son of God, make this stone to Wait. bread. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Right? He tempted the flesh, the lust of the flesh. Tinukso niya yung pagnanasa ng laman. Mayroon tayong pangnanasa sa mga magkamundong bagay sa ating laman. Tama po ba? Maraming tao ang nabiktima ng tuksong ito. Halimbawa sa Biblia, ipinagpili ni Esau ang kanyang karapatan bilang panganay para sa isang pinggang ng pagkain. You mark Matthew chapter 4 at buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 12.
Markahan niyo po yung Mateo chapter 4 at buksan natin sa Hebreo chapter 12. 12, verse 16. Hebreo chapter 12, 16. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Tiyakin ninyong walang sino man sa inyo na maging gaya ni Eson na mapakiapid o lapastangan na kapalit ng isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Yeah, Esau, right? He was a older brother of Jacob. Si Eso po ay nakatatandang kapatid ni Jacob. Yeah, panganay. That's why he had the right over the firstborn. Kaya meron siyang karapatan ng pagkapanganay. Yeah, firstborn could get double blessing from God At yung panganay, siya yung tatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. in this time. But yeah, he was a very hunger. Pero siya ay gutom na gutom. That's why he sold his firstborn right to his younger brother Jacob. Kaya pinagbili niya yung kanyang pagkapanganay sa kanyang kababatang kapatid na si Jacob. He didn't know how precious God's blessing is Hindi niya nalalaman kung gaano kahalaga yung pagpapala ng Diyos. because of a flesh, just a flesh, to fulfill flesh desire, right? Para mapunan niya yung pagnanasa ng laman. At, yeah, pag-isipan natin, Lot. Umalis si Lot kay Abraham at pumunta sa Sodoma dahil sa kanyang pagnanasa sa mga bagay ng salibutan. Right? Lot was the nephew of Abraham. Right? Si Lot po ay pamangkin ni Abraham. This time, Abraham was the man of God. Right? Sa pagkakataong ito, si Abraham po ay tao ng Diyos. Whatever situation happened, he had to follow Abraham. Kaya anumang sitwasyon yung mangyari, kailangan niyang sundan si Abraham. Following Abraham is following the Lord. Dahil yung pagsunod kay Abraham ay ang pagsunod sa But Diyos. when you look at Sodom, maganda. Pero nung makita niya yung Sodoma, nakita niya na maganda. It's a good place to live. Ito ay mabuting lugar para mabuhay. That's why he left Abraham. Kaya naman iniwan niya si Abraham He went to Sodom. at nagtungo siya sa But Sodoma. Sodom is a very corrupted city, right, at the time. Pero sa panahon yun, yung Sodoma ay napakasamang lungsod. To fulfill his flesh desire, he went to Sodom, right? Para matupad yung pagnanasa ng kanyang laman, pumunta siya sa Sodoma. At ang asawa ni Lot ay naging halliging asin dahil sa kanyang paglingon sa Sodoma dahil sa kanyang magmamahal sa mundo. Tama? Genesis chapter 19, buksan mo ang Biblia. Genesis chapter 19, 26. Genesis 19:26. 26. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran niya at siya ay naging haliging asin. Yeah, ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran niya. Bakit? Lumingon sa likuran niya. God judged Sodom and Gomorrah, right? Hinatulan ng Diyos yung Sodoma at Gomorrah. Because it's very corrupted. Yeah. Because the homosexuality very prevalent there. Dahil hayag na hayag yung homosexuality doon. That's why God sent fire and brimstone, Sodom and Gomorrah. Kaya nagpadala yung Diyos ng apoy at asupre doon sa Sodoma at Gomorrah. But God gave the chance the last family to escape from Sodom. Pero pinagkalooban niya ng pagkakataon yung huling pamilya na makatakas doon sa Sodoma. But why? The wife of Lot looking back. Pero bakit yung asawa ni Lot ay lumingon sa likuran? Because right, Lot went to Sodom to fulfill his flesh desire. Dahil si Lot ay pumunta doon sa Sodoma para matupad yung kanyang pagnanasa ng That's laman. why maybe they could be prosper there.
Kaya marahil sila ay naging sagana doon. They could lay up a lot of things in this world. Nakapag-ipon sila ng maraming bagay sa mundong ito. Maybe the wife overload thought, I could enjoy this world from now. Kaya marahil inisip ng asawa ni Lot na makapagsaya na ako sa mundong ito mula ngayon. Because I laid up many things. Dahil nakapag-ipon na ako ng maraming bagay. But it was destroyed by fire and brimstone. Pero ito ay winasak ng apoy at asupre. But she has to run away from Sodom. Pero kailangan niya tumakas mula sa Sodoma. That's why, anong puso niya? Sayang. Right? Sayang. All my things disappear. Lahat ng gamit ko ay naglaho. That's why she looked back. Kaya siya ay lumingon. Anong resulta? Siya ay naging haliging asin. Right? Dahil sa nasa ng laman. Tama? At iniwan ni Demas si Apostol Pablo dahil sa pagmamahal niya sa mundo. Right? Buksan mo ang Biblia, Ikalawang Timoteo, chapter 4. Ikalawang Timoteo, chapter 4. chapter 4:10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito at nagtungo sa Thessalonica, si Crescente ay nagtungo sa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. Right? Iniwan ako ni Demas, ako si Apostle Paul. Iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito. Right? At nagtungo sa Thessalonica. Originally, Demas was the man who helped the pastor for the gospel. Sa katunayan, si Demas yung taong tumutulong kay Apostol Pablo na ipangaral ang Ebanghelyo. Maybe it means he was a saved one, Kaya ibig sabihin siya ay ligtas na tao. but he left Paul. Pero iniwan niya si Pablo. But the Bible says, what's the reason? Pero sinabi ng Biblia, ano yung dahilan? Anong dahilan? Umibig sa sanlibutan ito, right? Umibig sa sanlibutan ito. So, maybe whenever we mention this word, always right? We cannot help mentioning his name. Whenever we mention about this word, we cannot help mentioning him always. Kaya sa tuwing binabanggit natin yung patungkol sa sanlibutan, mahirap sa atin na banggitin yung kanyang pangalan. Maybe if he was really saved, he'll be very shy. Dahil kung talagang ligtas siya, siya ay mahihiya. Because many sermon mention his name. Dahil maraming sermon, binabanggit yung kanyang pangalan. But why his name was written in the Bible? Pero bakit yung pangalan niya isinulat sa Biblia? Right? Gives lesson to us, right? Ito po yung magbibigay ng aral sa Because atin. we can be also like Demas. Dahil tayo rin ay pwedeng maging si Demas. If we love this world, we can be like Demas. Kung ibigin natin ang sanlibutan, magagawa rin natin yung ginawa ni Demas. We have to overcome the pangnanasanang naman. Tinukso si Jesus tungkol sa material na bagay sa situation kung saan siya ay gutom na gutom pagkatapos ng 40 araw na pag-ayuno. Maaari rin tayong makaranas ng tukso tungkol sa material na bagay kapag tayo ay mayroong financial na problema. We have to be careful. Kaya kailangan nating mag-ingat. Pangatlo, pangnanasa ng mga mata. Right? By pangnanasa ng mga mata,
kay Eva, ano po, nakakatulad sa paningin. When she look at, right, the fruit in the Garden of Eden, looks so good to eat, looks so good, beautiful. Nung nakita niya yung bunga doon sa halamanan ng Eden, nakita niya na ito ay mabuting kainin. Makakalugod sa paningin. Makakalugod sa paningin. Paano si Jesus? Matthew chapter 4, balikan natin. Matthew chapter 4. Matthew chapter 4, 8 hanggang 10. 8 hanggang 10. Matthew chapter 4, 8 hanggang 10. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Muli, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Yeah. Second temptation of Satan to Jesus, right? Yung ikalawang pagtukso ni Satanas kay Jesus. First temptation, right? Jesus already overcame. Yung unang tukso na pagtagumpayan ni Jesus. Second, ano po? Verse 8, muli dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. Satan showed whole this world to Jesus, right? Ipinakita ni Satanas yung buong sanlibutan kay Jesus. And also its glory, the glory of this world. At ito rin yung yung kaluwalhatian ng mundo. Yeah. Looks good, right? Looks good, right? Mukhang mabuti po. Yeah. Then tempted, right? Verse 9, sinabi niya, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Right? Satan, we are very weak in our eyes. Alam ni Satanas na mahina tayo sa paningin. Yeah. When we look at good thing, we can be easily tempted. Kapag nakita tayo ng mabubuting bagay, madali tayong natutukso. That's why Satan bring Jesus top mountain, high mountain, Kaya dinala ni Satanas si Jesus sa mataas na and bundok. show whole world. At ipinakita yung buong And it's sanlibutan. glory, very maganda, very good, right? At ito ay napakabuti. Yeah. But of course, Jesus overcame, right? Pero ito ay napagtagumpayan ni Jesus. Sa Biblia, halimbawa sa Biblia, si David, ang dahilan kung bakit nagkasala si David kay Batseba ay dahil sa pagnanasa ng kanyang mga mata. Tama po ba? Yeah. Of course, the first reason, right? It was his laziness, right? Laziness. Siyempre yung unang dahilan po, dahil sa kanyang katamaran. As we learned last time, right? As a king, he had to go to the place there is a better with the enemy. Gaya ng ating nalaman, bilang hari, dapat na pumunta siya doon sa lugar ng digmaan. But he didn't go there. Pero hindi siya pumunta. He had a day sleep, even late afternoon. Natulog lamang siya ng umaga. Then he get up. He look around. At nung pagising siya, She saw woman, beautiful woman, who bed. At pagising niya, nakita niya, Who is a baddie. nakita niya yung isang babae na naliligo. His eye saw the woman, right? Yung kanyang mata, nakita niya yung babae. Maybe if he was blind, he couldn't see.
he couldn't be tempted, right? Marahil kung bulag siya, hindi niya iyon makikita at hindi siya matutukso. He saw the woman who is bedded through his eye, right? Pero nakita niya yung babae sa pamamagitan ng kanyang mata. Yeah. That's why he was a stumbled. Kaya siya ay natisod. There are many people who are stumbled, same reason, right? Maraming tao po yung natitisod dahil sa parehong dahilan. Samson, one of the judges, Samson also was tempted by a woman. Si Samson din po na isang hukom ay natukso din ng babae. Yeah. King Solomon also was tempted by a woman. Si Haring Solomon din ay natukso ng babae. Ang mata rin ang dahilan kung bakit nahuhulog tayo sa tukso ng ibang kasarian. Yeah. Kaya nag-ingat din si Job sa kanyang mga mata. Buksan mo ang Biblia, Job chapter 31. Job chapter 31. Yeah. Verse 1. Job chapter 31, verse 1. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y nakipagtipan sa aking mga paningin, paano nga akong titingin sa isang birhen? Sinabi ni Job, ay, ako'y nakipagtipan sa aking mga paningin. Right? Paningin. Paano nga akong tiningin sa isang birhen? Yeah. He knew. He could be also tempted by his eyes, right? Nalalaman niya din na matutuksa siya sa pamamagitan ng kanyang mata. You have to be careful our eye. Kaya dapat nating ingatan yung ating mata. Sa pamamagitan ng mata, ang tao ay nakakaroon ng matinding hangarin sa paggawa ng kasalanan. Dapat nating laging isa-isin na tayo ay nasa harapan ng Diyos. Tayo ay nasa harapan ng Diyos. Yeah. Sa halimbawa sa Biblia, si Jose ay nanay laban sa tukso ng babae dahil sa kanyang kamalayan na siya ay nasa harapan ng Diyos. Tama? Yeah. Okay, buksan mo ang Biblia, Genesis 39. Genesis 39, 9 and 10. Genesis chapter 39, 9 and 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito, walang anumang bagay ang ipinagkait sa akin maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ngang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Kahit nakikiusap siya kay Jose araw-araw, ay hindi siya pumayag na siya'y sumiping o makisama sa kanya. Yeah. This time, right, the wife of Potiphar tempted Joseph. Sa pagkakataong ito, yung asawa ni Potiphar, tinutukso niya si Jose. This time, the wife of Potiphar asked all the people going out the house. Sa pagkakataong ito, hiniling ng asawa ni Potiphar na yung lahat ng tao sa bahay ay lumabas. It's only the wife of Potiphar and Joseph was in the house. Kaya tanging yung asawa lamang ni Potiphar at si Jose yung nasa bahay. It looks Joseph was very young and handsome this time. Marahil sa pagkakataong ito, si Jose ay bata at gwapo. That's why the woman tempted him. Kaya tinukso siya ng babae. Yeah, but the woman said, right, walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang anumang bagay ang ipinakay sa akin. Maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Sinabi ni Jose, right? At sinabi niya, paano ngang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos?
Laban saw Dios. Yeah. Even nobody look at, he knew God look at him, right? Kahit walang ibang nakatingin, alam niya na nakatingin ang Diyos. And he thought, right, it's a sin against God. It's a great sin against God, At alam niya na ito ay malaking kasalanan sa harap ng Diyos. right? That's why, yeah, she run away, right? He run away. Kaya siya ay tumakbo palabas. Yeah, he overcame the temptation, right? Nadaig niya yung tukso. So we have to always keep in mind, even nobody look at, God look at, right? Kaya lagi nating isipin na kahit walang ibang nakatingin, ang Diyos ay nakatingin. Yeah, we stand in the sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Tayo ay laging nakatayo sa harap ng Diyos. Yeah. So, many Christian, right, can be tempted by other gender. Kaya maraming Kristiyano yung maaring matukso Yeah. ng ibang kasarian. Men can be tempted by woman, Yung mga lalaki pwedeng matukso ng babae. but a woman can be tempted by men. At pareho din, yung babae pwedeng matukso ng lalaki. Pangatlo, tatlong bahagi sa salibutan. Pangatlo, ito ay ang pangmamatas sa buhay. Ang pangmamatas sa buhay, sa halaman ng Eden, sa kay Eva, ano po? Tapat nasain upang maging matalino, right? Pareho, right? Ang pangmamatas sa buhay at maging matalino. Paano kay Jesus? Matthew chapter 4, balikan natin. Matthew chapter 4. Matthew chapter 4, verse 5, 5 and 7, 5 hanggang 7. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka masaktan ng iyong paa sa isang bato. This time, Satan, it's the third temptation of Satan. Sa pagkakataong ito yung ikatlong tukso kay This time, he Jesus. brought Jesus on the top of the temple. Sa pagkakataong ito, dinala ni Satanas si Jesus sa taluktok ng templo. And sinabi niya, verse 6, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat, siya'y mag-utos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. At alalayan ka ng kanilang mga kamay baka masaktan ang iyong para sa isang bato. Anong uri ng temptation? If you are son of God, God will keep you. God will keep you. Kung ikaw ang anak ng Diyos, iingatan ka ng Diyos. It's right. It's correct, right? It's correct. Ito po ay tama. Because Satan also used the word of God to tempt. Dahil ginamit din ni Satanas yung salita ng Diyos para manukso. His word, it's right. God will keep. God will help. Yung salitang ito ay totoo. But this time, if Jesus really follow the Satan, it make him proud. Pero kung susundin ni Jesus sa pagkakataong ito si Satanas, ito ay maghantong sa kanya para magmalaki. Oh, I am son of God.
Ako ay anak ng Diyos. Yeah. Even though I jump from the top of the temple, I am okay. I am safe. Kahit na tumalon ako mula sa tuktok ng templo, ako ay ligtas. Because God will keep me. Dahil iingatan ako ng Diyos. God promised me. Nangako ang Diyos sa akin. Right? Sometimes we can be like that. Minsan pwede rin tayong maging tulad nun. Sometimes, right? It looks good faith. It looks good faith. Minsan mukhang mabuti yung pananampalataya. But it came from our spiritual pride. Right? Pero ito ay nagmumula sa ating espiritual na pagmamataas. Even though whatever I do, God will keep me. Kahit na anong gawin ko, iingatan ako ng Diyos. It can be proud. Ito po ay pagmamalaki. So Satan use the proud over the heart. Kaya Satanas, ginagamit niya po yung pagmamalaki ng puso. Because it's a testing. It's a testing God. It is a testing God. Dahil ito yung pagsubok sa Diyos. Right? So, halimbawa, right? In our Christian life, we just expect God's miracle. We just expect God's miracle. Sa ating buhay Kristiyano, inaasahan natin yung mga hiwaga ng Diyos. Same, let's think about same situation. You climb the roof top. Subukan niyo pong umakyat sa tuktok ng bubong. I will jump. Ako ay tatalon. God will keep me. Iingatan ako ng Diyos. I have a strong faith. Meron akong pananampalataya. Anong mangyari? God will keep you? Iingatan ka ba ng Diyos? Patay, right? So even in the early church, right? Some people, they look so good faith. Kaya may mga tao na mukhang mabuti yung That's why, pananampalataya. it's a poison. Ito ay lason. No problem. If I have a faith, God will keep. Walang problema dahil kung may pananampalataya ako, iingatan ako ng Diyos. Drink poison. Ano mangyari? God will keep. Ingatan ba siya ng Diyos? Patay. It's spiritual proud. Ito po yung espiritual na pagmamalaki. Naintindihan niyo po? Satan uses this pride. Ginagamit ni Satanas yung pagmamalaking ito. That's why, sinabi ni Jesus, right? Verse 7, huwag mong tuktuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Right? We shouldn't test God. Huwag nating subukin ng Diyos. Mayroon tayong pangnanais na maging mataas sa mundong ito. Anghel na si Lucifer ay naging Satanas. Dahil sa pangnanais niyang maging mataas na katulad ng Diyos. Tama? Isaiah 14, verse 13 and 14. Isaiah 14, 13 and 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi mo sa iyong puso, ako aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Satan, right? Originally, Satan was the most beautiful angel, Lucifer, right? Sa katunayan, si Satanas, yung pinakamagandang anghel na si Lucifer. But because of his pride, he want to become like God. Pero dahil sa kanyang pagmamataas, ninais niyang maging tulad ng Diyos. The reason why Satan, the most beautiful angel becomes Satan, because of pride, right? Yung dahilan kung bakit yung pinakamagandang anghel ay naging si Satanas dahil sa pagmamataas. Mayroon din tayong pangnanais na itaas ang ating sarili. Dahil sa
atas maring umaksagang ating pananampalataya. It's a very critical thing, right? Ito po ay critical na bagay. Kaikan 16, sa muang Biblia, Kaikan 16, verse 18. Kaikan 16, verse 18. Okay po, 16 verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal. Ang pangmamataas ay nauna sa kapahamakan. Nauna sa kapahamakan. It means it can be critical thing in our Christian life. Ibig sabihin, ito ay mapanganib na bagay sa ating pamumuhay Kristiyano. So, kapag tayo ay mayabang, madali nating husgahan ang iba. Right? Madali nating husgahan ng iba. At kapag tayo mayabang, hindi tayo nakikinig sa iba. Okay? Because we think, I'm better than other. Dahil iniisip natin na mas mabuti ako kaysa sa iba. Which I don't need to hear the other person saying. Kaya ayaw kong marinig yung sinasabi ng iba. Right? That's why it's a very dangerous situation. Right? Kaya ito po ay mapanganib na sitwasyon. Kaya dapat sikaping maging mapagpakumbaba. Right? Unang Pedro chapter 5. Unang Pedro chapter 5 verse 5 and 6, chapter 5 verse 5 and 6. Unang Pedro chapter 5 and 6. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Gayon din naman, kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Verse 5, right? Kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa. It means we have to endeavor to be humble. Ibig sabihin, dapat na magsumikap tayo sa pagiging mapagpakumbaba. Because our character, right, our flesh has a great desire to be proud. Dahil yung katangian natin, yung laman natin, merong kagustuhan na magmalaki. Our sinful nature, right, automatically become proud. Yung likas nating pagkakasala, automatic na That's why we have nagmamataas. to try our best to be more humble. Kaya gawin natin yung mga kaya natin para maging mapagpakumbaba. Ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo. Sumasalungat sa mga palalo. It's a very fearful word, right? Ito, siya yung nakakatakot na Diyos. When English friends, it's against. Sa pagsalin sa English, ito ay laban. Against. It means God considers it's a very serious thing. Ibig sabihin, tinuturing ito ng Diyos bilang seryosong bagay. God really dislike pride. Ayaw ng Diyos ng pagmamataas. Ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Full Bible says about it, right? Sinasabi ito ng buong Biblia. Verse 6, kaya't kayo'y magpapakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. When we try to be more humble, God's time, God will raise up, exalt us. Kapag sinubukan nating magpakumbaba sa takdang panahon, itataas tayo ng Panginoon. Anyway, right? Tatlong bagay sa mundo. Right?
we have to always be careful in these three worldly things. Dapat na lagi tayong mag-ingat sa tatlong makamundong bagay na ito. Because most of the Christian, they are stumble because of these three reasons. Dahil karamihan sa mga Kristiyano ay natitiso dahil sa tatlong dahilang ito. That's why from Garden of Eden until now, Satan continue use these three things. Dahil mula doon sa halamanan ng hidin hanggang sa panahon natin ngayon, ginagamit ni Satanas yung tatlong bagay na ito. Okay po? Paano natin magpagtatakbumpayan ng mundo? Magpagtatakbumpayan ng mundo? Paano? Sa pamagitan ng ating pananampalataya, maaari nating magpagtagumpayan ng salibutan. Okay po, buksan mo ang Biblia, Unang Juan chapter 5. Unang Juan chapter 5, verse 4. Unang Juan chapter 5, verse 4. Okay po, pasahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa salibutan, right? We can overcome this world. Pwede nating madaig yung mundong ito. Bakit? Dahil may pananampalataya. Right? At ito ang tagumpay na dumadaig sa salibutan, ang ating pananampalataya. Right? Ating pananampalataya. So, even though this world is very strong to stumble us, we can overcome. Kahit na napakalakas ang sanlibutang ito para tuksohin tayo, kaya natin itong madaig. Because we have a faith. Dahil meron tayong pananampalataya. But the people in this world, they don't have this faith, right? Pero yung mga tao sa sanlibutang ito, wala sila ng ganitong That's why they pananampalataya. just follow this world. Kaya sinusundan lamang nila yung sanlibutan. Because they don't have a power to overcome this world, right? Dahil wala silang kapangyarihang madaig ang sanlibutan. But we have the faith. Pero meron tayong pananampalataya. Kailangan ng pananampalatayang kumakapit sa mga pangako ng Diyos. Right? May pangako ng Diyos sa Biblia. Tama? When we hold on this promise of God, we can overcome. Kapag pinanghawakan natin yung pangako ng Diyos, maaari natin itong mapagtagumpayan. Ang mga naunang mananampalataya sa Hebreo chapter 11 ay mga taong nagtagumpay sa salibutan sa pamagitan ng pananampalataya. Right? You try to read Hebrew chapter 11. Subukan niyo pong basahin yung Hebreo chapter 11. We call Hebrew chapter 11 chapter of faith. Tinatawag yung Hebreo chapter 11 na chapter ng pananampalataya. There are many forefathers of the faith. Right? Marami pong mga ninuno ng pananampalataya. They kept their faith until the end. Pinanatili nila yung kanilang pananampalataya They hanggang sa huli. overcame this world by their faith. Dinaig nila ang sanlibutan sa pamagitan ng kanilang pananampalataya. Halimbawa, natalo ni Moses ang Egypto na kumakatawan sa salibutan. Egypto, kumakatawan sa salibutan sa pamagitan ng pananampalataya. Ano po ba? Buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11, 24. Hebreo chapter 11, 24 hanggang 26. Hebreo 11, 24 hanggang 26. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa pananampalataya, nang nasa hustong gulang na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos, kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kanyang itunuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo, kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtuunan ng pansin ang gantimpala.
24, right? Sa pananampalataya. Pananampalataya. Yeah. Nang nasa hustong gulang na si Moses ay tumangging siya ay tawaging anak ng babae ni Pharaoh. It means later he could be the king of Egypt. Ibig sabihin sa kalaunan siya ay magiging hari ng Ehipto. It's really great, right? This time the Egypt was the strongest country in the world, Sa pagkakataong ito, yung Ehipto yung pinakamalakas na bansa sa buong mundo. right? Yeah. But he refused. Pero tumanggi siya. He refused. 24, na pinili pa ang mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Yeah. If he become the king of Israel, right, he can enjoy this world in his remaining life. Kung naging hari siya ng Ehipto, makakapagsaya siya sa mundong ito sa natitiran niyang mga buhay. But he also gave up. Pero isinuko niya ito. He wanted to suffer affliction with the God's people. Nais niyang magdusa ng kahirapan kasama ng mga tao ng Diyos. Right? He led the Israelites to the wilderness, right? Kaya pinatnubayan niya yung mga Israelita doon sa ilang. We think about the life in the wilderness, the life in the palace. Yung Let's compare. The life in the wilderness, life in the palace, ikumpara natin yung buhay doon sa ilang at yung buhay doon sa palasyo. completely different, right? Ganap na magkaiba. But he chose suffer with his people Pero pinili niya na magdusa kasama ng mga tao in wilderness. doon sa ilang. Yeah. 26, kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdurusa alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto. Yeah. When he became the king, right, he could have everything, right? All the possession. He could have all the things. Kung naging hari siya, maaari siyang magkaroon ng lahat ng bagay. Yeah. But he also chose, right? Yeah. His suffer oppression, suffer the reproach. He chose the reproach of Christ. Pero pinili niya ang mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos. Yeah. The reason, sapagkat kanyang tutuunan ng pansin ng kantimpala. Right? Yeah. Moses, right? He looked to the reward, eternal reward, because it was an eternal reward. Si Moises, tumingin siya doon sa walang hanggang gantimpala. He had this faith, right? Meron siyang ganitong That's why pananampalataya. he could overcome this world. Kaya nagawa niyang daigin ang sanlibutan. Because this world is a temporary. Dahil alam niya ni sanlibutan ay It's panandalian. really vanity, right? Ito ay walang kabuluhan. But eternal reward. Yeah. It's a real thing, real precious thing, right? Pero yung walang hanggang gantimpala, ito ay talagang walang hanggang bagay at mahalaga. He had this faith, right? Meron siya ng ganitong That's why he pananampalataya. could overcome this world. Kaya nagawa niyang madaig ang sanlibutan. Hebrew chapter 11, 33. Hebrew chapter 11, also 33. Basahin po natin ng sabay-sabay. Na ang mga ito sa pamagitan ng pananampalataya ay lumupig ng mga kaharian, naglapat ng katarungan, nagtamo ng mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng mga leon. Sa pamagitan ng pananampalataya ay lumuping ng mga kaharian. Many Christian, right? They suffered many persecution. Maraming mga Kristiyano yung nagdanas ng maraming pag-uusig. We know, right? There are many martyr. Nalaman natin na maraming martir. Especially in the early church, right? There were many martyr. Lalong higit sa mga naunang church, maraming martir. If they deny Jesus, they could survive. Kapag tinanggi nila si Jesus, sila ay maliligtas. But if they don't deny Jesus,
they were killed. Pero kung hindi nila itatanggi si Jesus, sila ay papatay. They became, right, the prayer of a lion, Ginawa silang pagkain ng mga leon. or their body was burned by fire. O yung kanilang mga katawan ay sinunog sa apoy. They became martyr, right? Sila ay naging mga martir. People say that, they are loser. They are loser. Sinasabi ng mga tao, sila ay talunan. Why not deny Jesus? They can save their life. Bakit hindi nila tinanggi si Jesus para mabuhay They pa are sila? very poor. Sila ay mga hangal. They are loser. Sila ay mga talunan. But they are not loser, right? Pero sila ay hindi talunan. They are winner. Sila ay mga They nagtagumpay. really overcame this world. Dahil talagang nadaig nila ang sanlibutan. Because they have a faith. Dahil meron silang Even pananampalataya. though my body die, my body will be resurrected someday. Dahil kahit na mamatay yung aking katawan, balang araw muling maipapanganak And ang aking I katawan. will enter to eternal life in heaven. At ako ay papasok sa walang hanggang buhay doon sa langit. And God, our Lord, prepared eternal reward for me. At yung ating Panginoong Diyos, naghanda ng walang hanggang bagay para sa akin. Maybe their reward will be much greater than our reward. Marahil yung kanilang gantimpala ay mas malaki kaysa sa gantimpala natin. Because we don't have enough faith to be a martyr like them. Dahil wala tayong sapat na pananampalataya para maging martir na tulad nila. Tama po ba? Their reward will be much greater than us. Kaya yung gantimpala nila ay mas malaki kaysa sa atin. They have a faith, this faith. Meron sila ng ganitong pananampalataya. So, even though this world is very strong to stumble us, we can overcome. Kaya kahit na malakas yung mundong ito para tisurin tayo, maaari natin itong madaig. Because we have the faith. Dahil meron tayong pananampalataya. Okay po? Originally, I wanted to learn whole, but my lab. That's why I need to continue next time. So katunayan gusto ko pang ituro lahat pero hindi sapat yung oras kaya ituturo ko sa sunod. There is the most important fighting. Meron pong pinakamahalagang pakikipaglaban. It's our enemy, Ito yung ating kalaban. Satanas. It's the most important fighting. Ito yung pinakamahalagang So, pakikipaglaban. we have to continue on next time. Kaya patuloy natin itong pag-aaralan sa sunod. Okay po, malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Magsisimula ang Youth Bible Camp sa ika-23 ng Agosto. Panginoon, kumilos po kayo sa pamagitan ng Youth Bible Camp na ito upang maraming tao ang baligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.